Napansin ni na Daishinkan at Zeno-sama na ikinulong ni Goku nang hinaharap ang God of Destruction Beerus. Ginagawa silang pareho na walang pakialam dahil si Beerus ay kinakatawan ng isang malaking banta sa mga Saiyan. Kung gayon, mukhang hindi na natin kailangang makialam, ang kwento ay magagawang sundin ito ng tama. Dakilang Zeno-sama, sa tingin ko ay mali ka, ang God of Destruction Beerus ay mas makapangyarihan kaysa sa iyong iniisip. Tandaan na isa siya sa pinakamalakas sa lahat ng God of Destruction, hindi ko iniisip na ang enerhiyang iyon ay maaaring magkulong sa kanya ng matagal. Huwag magmadali Daishinkan, nagdududa ka ba sa mga kakayahan ng Saiyan? Tandaan na ang enerhiya kung saan siya nakakulong ay sa kanya, halos parang kinulong ni Beerus ang sarili sa kanyang sarili. Gayunpaman, mukhang nakalimutan mo na kung bakit siya ang napili bilang God of Destruction, lampas pa dyan ang kapangyarihan niya, kaya siya ang may posisyon. Itigil ang pagiging negatibo Daishinkan, magkaroon ng kaunting pag-asa. Wala na akong sasabihin sir, obserbahan mo na lang ng sarili mong mga mata. Samantala sa planetang Vegeta, lumipas ang 2 araw pagkatapos nilang madakip si Beerus. Si Goku ay nagsasanay kasama si Vegeta dahil pumunta si Vegeta sa kanya matapos makita ang napakalaking kapangyarihan na mayroon siya. Iniwan ni Vegeta ang kanyang pagmamataas nang mapagtanto niyang hindi siya ang pinakamakapangyarihan sa planeta ng mga Saiyan, gaya ng kanyang pinaniniwalaan. Habang si Bardock ay buong pagmamalaki na nakita kung paano nagsasanay ang kanyang anak kasama si Prince Vegeta. Ang aking pinakamalaking pagmamalaki, wala akong inaasahan mula sa iyo ngunit ako ay mali, hindi ko naisip kung ano ang kaya mo, ikaw ay nakatadhana na maging isang mababang uri ng mandirigma at iyon ang dahilan kung bakit plano kong ipadala ka sa Earth, isa lang ang layunin ko para sa iyo at iyon ay ang mabuhay. Gusto ko lang mabuhay ka at sasabihin niya, iniligtas tayo ng aking anak mula sa pagkawasak ng planetang Vegeta, sa kamay ng pinakadakilang malupit sa universe, ang nagpaalipin sa atin ng ilang taon sa kanya, mahal kita anak, iisipin ito ni Bardock na may bahagyang ngiti sa kanyang mukha. Bago natin ipagpatuloy, maaaring kang mag-subscribe sa channel na ito upang maging updated ka sa mga susunod na bidyong ating ipalalabas. Habang kapwa sina Dodoria at Zarban na nahuli ng mga Saiyan noong nakaraan, ay inalipin at pinahirapan bilang paghihiganti ng mga Saiyan. Sinabi sa kanila ni Goku na siya mismo ang pumatay kay Frieza gamit ang kanyang sariling mga kamay, at dahil dito ang mga sundalo ni Frieza ay nagsimulang matakot sa kanya. Si Dodoria at Zarban ay naglilingkod na ngayon sa mga Saiyan ng labag sa kanilang kalooban. Si Haring Vegeta ang nagsamantala sa kanila na walang magawa sa kanya. Inilagay niya ang lahat ng trabaho sa kanila habang ang iba pang mga Saiyan ay kinukutya at dinuduraan sila, ang mga sundalo ay labis na pinahiya, iniwan sila sa sahig na gustong ipaglaban ang kanilang mga sarili, ngunit kapag sinusubukan nila ay pinuputol nila ang isang daliri sa tuwing magtatangka silang lumaban sa kanila, ngayon dahil sila ay magsisilbi lamang bilang mga alipin, ngayon ang mga patakaran ay nagbago. Samantala, gusto rin ni Raditz at ni Vegeta na sanayin sila ni Goku. At sina Goku pati na rin si Vegeta ay magsasanay kasama niya, tinuturuan niya silang dalawa kung paano mag-transform sa isang Super Saiyan. Dapat nilang ituon ang lahat ng kanilang galit at pakawalan ito ng sabay-sabay, dahil ito ay isang kalunos-lunos na bagay na kailangang mangyari at isang bagay na talagang nakakasakit sa kanila, hanggang sa makaramdam ng galit na hindi pa nila naramdaman. Lilipas ang mga linggo, kung saan tuturuan sila ni Goku kung paano makuha ito at sa wakas ay makukuha rin nila ito. Nahigitan ng lahat ng Saiyan na sinubukang pumunta kay Goku para turuan niya sila kung paano maging isang Super Saiyan. Ngunit tumanggi siyang ituro ito sa lahat ng Saiyan dahil maaari itong magdulot ng kawalan ng balanse sa universe na napakaraming tao na may ganoong kapangyarihan. Lilipas ang oras nang mapansin ng mga Saiyan ang isang bitak sa kalangitan, ang lahat ay ganap na lumiwanag, hindi makita ng lahat ang nangyayari, ang maliwanag na liwanag ay nagpalabo sa paningin ng lahat. Mapapansin ni Goku na may masamang nangyayari, hindi pwede, ano bang nangyayari, dahil natakot ang lahat. Titingin siya sa langit at mapapansin kung ano ang nangyayari, ngunit ano ang nangyayari, siya ba, hindi pwede.
Sa sandaling iyon ay may bababa sa lupa at sasabihing, Leche, Sayan, akala mo matatakasan mo ako, ngunit paano ka maniniwala na ang immortal ay maaaring magsil sa akin magpakailanman, kahit na sa aking sariling kapangyarihan, kung gaano ka walang muwang Sayan. Mr. Biros, hinihintay kita, alam kong lalabas ka kahit na matagal, nakakapagod maghintay sa iyo dito ng ilang araw. Hindi ko napansin ang presensyang ito, hindi ka panipaniwala. Alam kong hihintayin mo ako, Whis, ngayon panoorin kung paano ko tapusin ang mga nakakainis na sayan na ito. Makikita ito ni Haring Vegeta na nagpatulo ng luha sa kanyang mga mata. Dahil naniniwala siyang malaya siya sa banta na iyon. Mr. Biros, ikinagagalak kitang makitang muli, ano ang gusto mo? Itikom mo ang iyong bibig, Haring Vegeta, ikaw ay hamak tulad ng iba. Pero sir, sabi ko tumahimik ka, o gusto mong patayin kita ngayon din. Makikita ito ni Goku at sasabihin, dapat ay naisip ko na ito ay si Lord Biros, naisip ko na hindi iyon magtatagal sa kanya ngunit may bahagi sa akin na naisip na gagana ito, at ano ang plano mong gawin Biros, ano ang iyong plano, sirain ang miserableng planeta na ito, sapat na ang problema mo sa akin, mukhang kailangan ko na naman siyang labanan. Huwag kang mag-alala Kakarot, lalaban din kami. Magiging Super Saiyan sina Raditz at Vegeta at pareho silang ilulunsad ang kanilang sarili laban sa God of Destruction. Hindi, huwag gawin ito, wala kayong laban sa kanya, hayaan niyo akong hawakan ito, pakiusap. Hindi ito papansinin ni Raditz at Vegeta at sasalakayin ang God of Destruction. Makikita ito ng God of Destruction na si Biros, ngunit anong mga hangal, lecheng mga bata. Sa sandaling iyon, si Biros sa isang suntok ay iiwan silang sugatan sa lupa nang hindi makagalaw. Hindi pwede, nakikita ko pa kung saan niya ako inatake, sobrang bilis niya, wala pa akong nakitang ganyan. Mga hangal, sinabi ko sa kanila na umiwas dito, kung sasabihin ko sa kanila, ito ay may dahilan, ngunit hindi nila ako pinakikinggan kaya sila nagkaganito. Sinabi ko sa kanila na ako na ang bahala, may parte doon na hindi nila naiintindihan. Pasensya na kapatid, akala ko madi-distract namin siya. Pinahahalagahan ko ito, ngunit sila ay masyadong mahina, ito ang katotohanan at dapat nilang tanggapin, ito ay isang bagay na ako lang ang makakagawa. Makikita ni Haring Vegeta ang kanyang anak sa lupa at ito ay makakatulong sa kanya sa pamamagitan ng pagdadala sa kanya ng isang recovery capsule. Sa sandaling iyon, si Goku ay magiging isang Super Saiyan Blue God na naghahanda upang lumaban. Sayan, sa tingin mo ganoon ka kalakas para talunin ako, ano ang iniisip mo na mangyayari ito muli, huwag kang hangal. Samantala sa hinaharap, nakita ni Goku mula sa kabilang timeline kung paano nangyari ang mga bagay sa nakaraan, salamat sa isang hologram na ginawa ni Whis, iyon ay nagbigay daan sa kanya upang makita ang patuloy na kasalukuyan ng nakaraan, at makikita niya kung paanong ang kanyang pagsisikap ay walang kabuluhan, dahil si Biros ay nakatakas mula sa kanyang seal ng mga kaluluwa, iniwan siyang naguguluhan. Imposible, na sa aking pagsisikap na maglakbay sa nakaraan at iligtas sila ay walang kabuluhan, ibinigay ko ang lahat ng meron ako sa laban na iyon para isil siya, tumagal lang ito ng ilang araw, leche, napakalakas nito. Makikita rin ni Biros na nanunood nito na ang Biros mula sa kabilang timeline ay nakatakas at sasabihin. Hahaha, wala akong inaasahan sa akin, alam kong makakatakas kami, para ikulong ang isang tulad ko, kailangan mo ng higit pa. At bakit hindi ko binanggit ang alinman sa mga ito nang sabihin ko sa kanya ang tungkol sa plano kong itigil ang kanyang bersyon ng nakaraan, siya ay isang bastos na Mr. Biros. Kung gayon, sa tingin mo ba masarap sa pakiramdam na tulungan kitang patayin ang sarili ko, haha, kahit na hindi direktang ako, masakit talaga. Natatawang sabi ni Whis, Mr. Biros, hindi ka nagbabago. At saka, sa tingin mo ba ay may pakialam ako sa buhay ng mga taong iyon, hanggat hindi ito nakakaapekto sa timeline na ito ay walang kaugnayan sa akin. Kailangan kong bumalik muli sa huling pagkakataon at gawin itong mas mahusay, hindi ko maaaring hayaang magpatuloy ang kasaysayan, kung hindi, ang mga eksenang iyon ay dapat mabuhay sa lahat ng mga pinsala. Siyempre hindi Goku, hindi ka nababalik sa nakaraan, isang beses lang kitang pinayagan dahil sapat na ang ginawa mo sa akin, hindi ko nahahayaang gawin mo ulit.
Alam mong mabuti, labag iyon sa mga patakaran, sa huli, paparusahan nila ako dahil sa'yo, alam ni Daishinka na kasabwat ko ito. Mr. Biros, gagawin ko ang lahat, mangyaring hayaan akong maglakbay muli sa nakaraan, kailangan kong ayusin ito. Sinabi ko na sa iyo Goko, hindi ka na babalik sa nakaraan. Kung tatanggi si Mr. Biros na tulungan ka, hindi ko magagawa. Tatanggapin ito ni Goko ngunit wala talaga siyang planong maupo, nasa planeta siya ni Biros. At hihilingin niya kay Whis na ibalik siya sa kanyang planeta. Matapos siyang maiwang mag-isa, at makitang si Whis ay bumalik sa planeta ng God of Destruction Biros. Pumunta si Goko kay Bulma at tatanungin siya kung maaari siyang lumikha ng isa pang time machine, at ipapaliwanag niya sa kanya kung saang timeline ang gusto niyang puntahan. Ngunit sasabihin ni Bulma na halos imposibleng maglakbay sa nakaraan. Ngunit sasabihin ni Goko na hindi imposible dahil nagawa na niya ito noon pa. Paano mo ito nagawa? Wala kang sinabi sa akin tungkol dito. Sikreto kasi yon, walang makakaalam na naglakbay ako sa nakaraan, salamat sa isang hiling ko sa Dragon Zerama kasama ang Super Dragon Balls, ayaw niyang tanggapin sa umpisa, dahil labag ito sa mga patakaran, pero nagawa kong kumbinsihin siya na pagbigyan ako ng hiling na iyon. Ngunit paano posible na makumbinsi mo ang dragon na gawin ito? Ito ay salamat kay Puar, kaibigan ni Yamcha. Sinabi ko sa kanya na gayahin ang katawan ni Zeno Soma at ayon, nagawa kong linlangin ang dragon. Nang makita niyang si Zeno Soma iyon, hindi man lang niya kinwestiyon ang hiling at pinagbigyan na lang niya ito. At bakit hindi mo gawin ang parehong bagay muli? Dahil pinagbawalan ako ni Mr. Biras na gawin ito, kung hahanapin ko ulit ang Super Dragon Balls, malalaman niya, kaya naman sa pagkakataong ito kailangan ko ng tulong mo Bulma. Ngunit, sinabi ko sa iyo na halos imposibleng maglakbay sa nakaraan, sa oras na ito, hindi pa ako nakakakuha ng sapat na teknolohiya para magawa ito, sa ngayon, makakagawa lang ako ng machine para maglakbay sa hinaharap, ngunit hindi sa nakaraan. Ngunit pakiusap, gusto kong subukan mo Bulma, baka hindi pa sapat ang nagawa mo, dapat mayroong isang paraan upang maglakbay sa nakaraan. Hindi mo pa rin sinasabi sa akin kung bakit mo gustong pumunta sa nakaraan, bakit sabik na sabik kang pumunta doon. Kailangan kong baguhin ang timeline, kung hahayaan ko itong dumaloy tulad ng ngayon, makakaapekto ito sa ating timeline. Paano mo malalaman na makakaapekto ito? Nakipag-usap ako sa Oracle Fish habang natutulog si Biros, at sinabi niya sa akin ang premonition, sinabi niya sa akin na kailangan kong ihinto ito sa lalong madaling panahon, dahil mayroon siya nito sa God of Destruction Biros, ngunit hindi niya ito sineseryoso. Naiintindihan ko, Goku, nakikita kong seryoso talaga ito, susubukan kong tulungan ka dito, gagawin ko ang aking makakaya upang gawin ang machine na iyon, kailangan ko lang na hanapan mo ako ng ilang partikular na materyales. Ang paglalakbay sa nakaraan ay mas komplikado kaysa sa paglalakbay sa hinaharap, kaya hihilingin ni Bulma kay Goku ang napakabihirang elemento, tulad ng rhodium, 10 gramo ng antimatter, 450 gramo ng Californian nuclear paste at iba pa. Magagawa ni Goku na mahanap ang bawat isa sa mga bagay na ito, ngunit sa ilan, kailangan niya ang tulong ni Shenron mula sa Earth upang makuha ito. Mapapansin ni Biros na sa Earth ay may tumawag kay Shenron Dragon, ngunit hindi ito naging mahalaga, dahil siya ay mula sa Earth. Nagulat si Bulma nang makitang dinala sa kanya ni Goku ang lahat ng hiniling niya. Lalo na nang makita niyang nakuha niya ang nuclear paste at inilagay ito sa garapon, kinailangan ni Goku na gamitin ang ilan sa kanyang kapangyarihan upang makontain ang nuclear paste sa garapon. Pagkatapos nito, magsisimula si Bulma sa pagtatayo ng time machine. Habang hihilingin ni Goku kay Whis na magsanay sa planeta ni Biros, habang si Bulma ang gumagawa ng machine, para hindi sila maghinala. Samantala sa nakaraan, sa planet Vegeta. Nag-transform ang batang Goku sa isang Super Saiyan Blue na anyo at ilulunsad niya ang kanyang sarili upang salakayin si Biros, kaya napaatras si Biros. Ngunit ito ay hindi gaanong mahalaga para sa God of Destruction. Aatakihin ni Goku si Biros, ngunit patuloy itong bumabangon upang ipagpatuloy ang pakikipaglaban. Nabagot si Biros, bibigyan siya ng isang tumpak na suntok sa tiyan na magpapalipad sa kanya ng libu-libong milya ang layo.
Bumangga sa ilang bahay at napatay ang mga nasa loob dahil sa malakas na impact na nagdulot ng malaking pagsabog sa di kalayuan. Makikita ito ni Goku at sa higit na pagsisikap ay ilulunsad ang sarili laban sa God of Destruction. Magagawa lamang ni Goku na tamaan siya ng ilang suntok, ngunit wala pa rin itong silbi. Grabe, nakakaawa kang bata. Naaawa ako sa iyo habang ipinaglalaban mo ang iyong planeta upang maiwasan itong masira. Nakakahiya, wala kang magagawa. Nakikita ko ang desperasyon sa mga mata ng lahat ng mga saya na ito. Alam nilang malapit na silang mapuksa. Hahaha, walang may gusto, isang lahi na tulad nyo na mananaig sa universe, sila ay isang peste. Si Bardock ay titingin kay Beerus na may galit na nakakuyom ang kanyang mga kamao, siya ay nagkaroon ng malaking kawalan ng lakas nang malaman na sa sandaling tulad nito, siya ay isang taong ganap na walang silbi. Makikita ni Jane ang galit ni Bardock at sasabihin sa kanya, kalma lang, hindi mo dapat nararamdaman yun, hindi mo kasalanan ang nangyayari, alam ko ang kahalagahan na mayroon ka para magawa ang anumang bagay, ngunit dapat mong tanggapin ito, kung ang ating kapalaran ay mamatay ngayon, kung ganon, maging ito. Jane, hindi mahalaga sa akin ang buhay ko, ang ikinababahala ko ay ang anak nating si Kakarot, mamamatay siya kasama natin, isang bagay na lagi kong sinusubukang iwasan at ngayon ay isang bagay na hindi maiiwasan. Si Beerus na nayayamot dito, ay lumikha ng napakalaking bola ng enerhiya na nagpaliwanag sa buong planeta. Masaya akong makilala ka, ngayon, mawala. Sa sandaling iyon, sa hinaharap ay natapos na niya ang paggawa ng time machine. Tila, nagawa niyang makamit ito, humanga sa kanyang sarili na makitang nalampasan niya ang kanyang mga kakayahan. Sasabihin niya kay Goku at magpapasalamat siya dito. Kaya, papasok siya sa time machine, binubuksan ang lahat ng makina. At paglalagay ng mga coordinate ng timeline at ang eksaktong sandali na gusto niyang puntahan. Binuksan niya ang lahat ng makina ng machine. Sa nakaraan, ang mga naroroon ay magsisimula ring mapansin ang isang puting portal na bumubukas na nagpaisip kay Goku, siya ay dumating upang iligtas kami muli, kailangan namin siya. Ngunit nawala ang ngiti sa kanyang mukha nang makita niyang sarado na ang portal na walang lumalabas doon. Pero anong nangyari? Ano yon? Samantala sa hinaharap, binuksan ni Goku ang makina, gumagana ito ng maayos, ngunit nang maglalakbay na siya sa nakaraan. Ang machine ay hindi sumusuporta at nagkaroon ng labis na karga ng enerhiya na naging sanhi upang ito ay ganap na nawasak. Hindi ito maaaring mangyari, ano ang nangyari? Tila ito ay isang kabiguan Goku, pasensya na, kinalulungkot ko na ang mga bagay ay nangyayari sa ganoong paraan. Samantala sa nakaraan, sa palasyo ni Zeno-sama. Dakilang Zeno-sama, tila hindi natuloy ang mga bagay tulad ng inaasahan, nawalan sila ng kontrol, ano ang balak mong gawin? Sa kasamaang palad, kailangan nating makialam.